Yes, magandang hapon po, and this is Channel Reds po. Nagtuloy tayo sa Manila Farmers Market. Mura at sariwang gulay mga kaibigan. Patuloy na dumadating ito galing from Nueva Ecija mga kaibigan. So, ayan sa ating market. Ayan, thank you po. Kay Ormis ko syempre. Ayan sa ating mga bumibili ho rito. So, ipapakita ko lang sa inyo ang mga bagong dating na mga gulay. So, ayan. So, tama ba ako? Cauliflower ito? Tama nga. Kasi mga patatas, meron pa mga ginger, ayan, mga kalabasa, ayan, mga pechay, kamatis, beans, ayan. So mga kaibigan, may mga bagong stocks na dumadating. Ayun, nakita nyo yung van na yun. At bagong baba. Boss, magandang hapon. So ayan mga kaibigan, so nakita nyo, maraming bagong supply o stocks na naman dito. Ito ang ating market rito. So ayan, so nakita nyo, may nakalagay naman po na presyo dyan. So kung bibili kayo, ayun, matik na. Alright, so again, so meron din palang bigas dito mga kaibigan. Meron silang buko pandan, ayan, premium jasmine, tsaka dinorado. So 25 kilo siguro yan mga kaibigan. So again, kung bibili ka, dito ka lang, ayan, titignan nyo, naghahakot, diba? Yun, di ba? So nakita nyo, naghahakot. So ayan, bibili na kayo mga kamatis. May meron mga mini corns o baby corns. So dito lang sa Cartilla mga kaibigan. Hanggang 30 sila dito. At tuloy-tuloy ang kanilang pagbibenta ng mga gulay from fresh from Nueva Ecija mga kaibigan. So syempre, nandito yung mga taga-market natin. Hi, kaway-kaway. Magandang hapon. So, kamusta mga buhay-buhay nyo mga ladies and alisan? Ano ba kayo? Mga ladies and gentlemen, ba't umalis kayo? Ayan, ito lang ang isang maganda. Ito isang maganda, oh. Hindi, ikaw kailangan ko interviewin ngayon. Kamusta ikaw? Ano masasabi mo? Ano bang masasabi mo sa ating mga kaibigan from Nueva Ecija? Ngayon may bumaba na rito. Na bagong ani galing sa Nueva Ecija. Bungabon, Nueva Ecija. At ito po ay project ng city government at ng Nueva Ecija. Bungabon, Nueva Ecija. Kasi meron po silang resolution twinning. Yung dalawang Resolution twinning. Opo, twinning po na sila po ay welcome po rito para maglatag ng kanilang mga paninda direct sa mga magsasaka. Tinanggal namin yung mga sakadora para mas mababa namin mabigay yung presyo. So direct na. Oo, direct. So wala nang mga middle. Oo. Yes. Opo, yun po yung malaking tulong sa bawat isa. Dahil ngayon nasa crisis po tayo, kaya malaking tulong po itong ginagawa ng City Government of Manila. Siyempre sa tulong ng market. At ng Market Administration Office na si Direk TJ Hisum po ang namumuno sa Market Administration Office ngayon. Alright, so again mga kaibigan, so nakita si Madam, my friend. Nabigla ko siya rito. So mga kaibigan, so ito po. Ayan, so nakita nyo. Bagong dating iba. Yung iba naman, ito ata yung mga sumusobra na, mga ilang araw na. So tinatabi na rito. So again, sorry, bye. So again mga kaibigan, magandang araw po dito po sa Manila Farmers Market. So good day. Punta na kayo dito kung gusto niyo po mamili. Open po ito hanggang katapusan ng buwan. So magandang araw po. Ingat po tayo. Alright mga kaibigan, magandang hapon po. Pasensya po kayo sa background kasi medyo ginagawa po kasi ginagawa kasi ito ang yung drainage dito. Actually bilis kilos naman to. But hindi po yan ang pag-uusapan natin ngayong hapon mga kaibigan. Kasama pa natin ang director ng market mga kaibigan. Siyempre director natin walang kapaguran. Director Rizon, kamusta ka? Okay naman. Ayan mga kaibigan, may kambal ho to, baka magtaka kayo. May kambal ho to. Director, kamusta naman po ang sistema ng ating Manila market dyan sa Cartilla? Yung sa Cartilla natin ngayon, ang nandyan is yung mga tendero galing Bungabon, Nueva Ecija. Ano yan eh, ang gusto kasing mangyari ng ating mahal na mayor, yung mga farmers, tsaka yung mga tindera natin sa palengke, at lalong-lalo na yung mga end user, yung mga consumer natin, magkita. Tanggalin natin yung middleman kasi lalong-lalo na ngayon, nagmamahal ang mga presyo. Gusto ni Yorme, may access ang normal na Manileño sa murang bilihin. So, nag-usap si
Bungabon at sa City of Manila, dalhin nyo dito yung mga paninda ninyo, kami na maglalako sa mga consumer sa lungsod ng Maynila. Dinala nyo ng mura, mabibenta namin ng mura. Kumita kayo, kami naman nakabili ng murang bilhin. So yun ang layunin ng ating mayor sa proyekto ngayon. So hindi lang to Bungabon o marami pang mga towns Nung or nakaraan, nangyari dito, dinala ni Yorme yung mga galing farmers naman to from Mindanao. yeah. Diba? So, sa susunod, ang pagkakaalam ko, Ilocos naman. So, yung mga farmers na galing sa malayo, binibigay natin sa kanila yung access sa consumer ng City of Manila. Tayo naman sa City of Manila, binibigyan natin sila ng access sa local farmers natin. Para, di ba, magkita yung mga talagang farmers at talagang consumer, ang kumita, ang mabayaran mo, yung farmer na. Mura mo mabibili, sila mismo ang kumita. kasi correct me if I'm wrong, meron kasi akong napanood before na for example Baguio City. From Baguio, so galing Benguet, 'di ba? Yung product pagdating dun sa baba sa town, meron ng mga middleman. Yes. Pagdating dun sa isang town ulit, may another middleman. Yes. Pagdating sa city, for example going Manila, Divisoria, Bagsakan, may middleman pa rin yun. Bagsakan, bibilin pa doon, tapos ang daming... So maraming dadaanan. Sabi mo, 5 piso lang yon per kilo. Kunyari kumita ng 5 piso si ganito, dito. Pagdating ba lang sa Manila, 20 pesos na agad yun per kilo. Patong, Patong. Wala pang gas doon. Wala pang gas yun. Patong pa lang yun nagtitinda, wala pang transportation cost yun. In-eliminate natin yan. So for example, Director, yung benta ng pechay doon, lagay natin, ang pechay is 5 piso for example. Pagdating sa Manila, same price pa rin ba yun o may patong na rin sila? Yung galing sa farmers mismo? Yung eto, ang ano na yan, farm gate price plus of course transportation. Yes, okay. Pero ang dami natin in-eliminate na middleman along the way. Nalinis yung side yung part na yon. Hindi naman sa kinukompetensya natin yung mga negosyo nila, they're doing valid business. Ang point natin dito, people need choices. People need more choices. People need more access. And when we give healthy competition, why do I say healthy? Ang kikita naman dito, local farmers, yung talagang dapat kumita eh. When we give healthy competition, it could drive prices lower. So, the city is actively engaging in other local governments from our rural provinces, provincial man yan o municipal, the mayors engaging with them regularly para magdala ng produkto dito, ilalako namin at ilalako yan. Para rin food security rin. Ang mahal lahat ngayon. So, Director, is there any possibilities ba na mangyari sa City of Manila na magkaroon ng separate na market na ang nangyayari ay ganito yung sistema? Possible kaya o just temporary? Sa ngayon, I have to be straight, temporary lang. We are tight on space. Ang ginagamit natin yan, kartilyo ng taong bayan. Pero, pwedeng mangyari na kung magkakaroon man ng space o lupa sa syudad at magkaroon ng kahit maliit lang na place. Ang better, may mga tindera tayo sa palengke. Ang tingin ko, mas maganda, kahit paano, it's my dream. Yung farmers natin at yung mga tindera natin sa palengke, Sila yung mag-uusap. sila na yung direktang link. So we're eliminating a couple of layers there. Diba? Pero yung ang gusto ko sana mangyari, yung mga vendor natin, rekta ng kinakausap, hindi si supplier. Pero nga lang, Hindi si middleman. pero nga lang Si sa tingin ko. farmer na. Pero sa tingin ko, maraming mawawala ng hanap buhay kung ganito. Tama ba ako? Any policy naman would hurt and would benefit people. Pero I think for the greater good of the greatest number to drive prices down, I think it would benefit Manila as a whole. That's what I believe. Pero depende. We're looking at it. Sabi mo nga. May mga ginagawa tayong mga bagay ng hakbangin na malink natin yung farm gate price to vendors. So sabi mo nga kanina, dream mo to. Yes. Yes. So, isa sa mga that's the vision also of the mayor. Sa totoo lang si Mayor, may pinasilip siya sa amin yung Boys Town kung pwedeng mataniman. Para tayo na ngayon magtanim ng iba nating paninda to drive prices lower. Okay? Maraming Tsaka direct talaga yun. Direct talaga yun. So, pondo ng local government,
itatanim ng mga kung sino man doon sa Boys Town, Oo. then siyempre may income din sila. Livelihood na nila yun. Yes, Pero pwede, roon, pwede, tapos oo. murang bilihan ng lalabas. Although kasi malapad din ang Boys Town eh. Yes. Malapad oh. Sabi mo na lang, sabi mong 15 hektarya, taniman mo ng sili, di pa magbura sili sa Maynila yun. Gandang idea. Di ba? Mm. Oo, So vision ni kaya- Yorme yan. Yes, the mayor is a great visionary for that. Isa sa mga drivers na gusto mangyari ni Yorme is food security. Yes, oh. Kasi ang food security kasama sa MDN. Mm. So syempre, pag may jobs yung tao, para maging maganda yung trabaho nila, dapat yung perang kinikita nila, maganda yung nabibili. So kasama sa I believe kasama sa MDN. Kasi sa totoo lang sa ngayon, sa panahon ngayon, no, parang let's get honest na napababayaan talaga mga farmers natin. Yes. That's the real problem right now. We take care of our brothers in the rural areas. They give us access to murang pagkain. Yes, oo. Win-win. Oo. Kasi ito naman wala naman tayo masyado ginagrow dito. Totally wala nga eh. Bibili tayo eh. May kasi lang kumita. Sila na yung mga nangailangan. Kasi ang nangyayari kasi ngayon, lagi na lang, pag sa Pilipinas, pag sinabi Pilipinas, laging bumibili na lang sa ibang bansa. Madalian. Yes. Pero hindi naiisip yung kawawa naman yung mga local farmers. We have to support them. Mm. We have to support them. Yung mga food basket ng mga probinsya natin, we need to support them. And it just so happens, supporting them also means murang access sa pagkain. Oo. Diba? Tama. It goes hand in hand. Mm. Oo. And it should be that way. Yes. So Director, anyway, thank you sa syempre. explanation mo. At least more and more. Nanonood yung mga farmer natin galing sa Bungabon, Nueva Ecija, nandito sila sa Cartilla. Cartilla ng Katipunan, katabing-katabi ng City Hall. Kung gusto nyo ng mura at sariwang gulay, sa mga tindera natin sa palengke. Ito na yung mga farmer. Puntahan nyo sila, makipag-usap kayo. Kayo na, hindi na middleman ang kausap nyo, rekta mga farmer yan. Baka makapag-usap kayo, magkaroon kayo magandang deal, di ba? Sila na rekta magsusupply sa inyo, hindi saan pa kayo mahango. Mas mura to, mas sariwa, at ang kumita pa, farmer natin. For example, Director, may napapasok na sa isip ko, no. For example, nakipag-usap sila doon sa farmers natin from Bungamon, and then paano kung nakakuha sila tapos may pwesto sa Divisoria, paano po ba sistema niyan? Hindi ba magkakaroon ng conflict yan? Ay, depende na yun. Depende na ako, ang ina-encourage ko lalo is yung market vendors natin. Mga tindera natin sa palengke. Punta kayo dito, kausapin yung farmers natin. Ito na yung mga farmers. So di ba may mga permits din yan? So kung ganyan mangyayari, directly ang city magbibigay ng permiso na direct. Sila na mismo. Noon, Department of Agriculture nagbibigay noon. Oh, okay. Accredited naman ang national government naman. Okay. So, garantisado sa liwa, garantisado rin kasi mga pagkain ng Pilipinas. Alright. National yan. Alright mga kaibigan. Director, Thank you. magandang hapon sa'yo. God first. Alam kong pagoda ka rin. Okay lang? Pagoda party list. Mga kaibigan, magandang hapon po. Ingat po tayo. This is Charlotte po. Ayan po yung update ng God First po. Ingat po tayo.